Nagsisimula ang pelikula sa resulta ng isang nabigong pag-atake. Sinubukan ni Gihon na ibagsak ang Squid Games mula sa loob ngunit hindi ito gumana. Bumagsak ang kanyang plano. Marami sa kanyang mga kasamahan ang napatay. Ngunit hindi si Gihon. Buhay pa siya at hindi sa pagpili. Pinapanatili siya ng frontman na mabuhay sa mga kadahilanang hindi pa natin alam. Hindi gusto ni Gihon ng awa. Nakiusap siya sa mga gwardiya na patayin siya, hayaan siyang sumama sa iba pang namatay sa pakikipaglaban. Pero ito ang Squid Game, kung saan walang sinuman ang makakakuha ng gusto nila. Ngayon, naiwan si Gihon na nakaupo sa gilid at tahimik nakakaramdam ng galit, at pagkatapos, ang kanyang galit ay nakahanap ng target na si Daeho. Si Daeho ay dapat magdala ng mga supply sa nakaraang ng pag-atake noong season 2. Nagsalita siya ng malaki tungkol sa kanyang karanasan sa militar. Ngunit kapag mahalaga ito, siya ay walang nagawa at walang amo. Walang backup. Takot lang. Napakalaki ng kaguluhan na yon. Kahit sino ay maaaring magpanik, ngunit ang pagiging patas ay hindi mahalaga sa Squid Game, pero lamang ang kaligtasan ng buhay at para kay Gihon, ang paghihiganti ang naging bagong dahilan niya para magpatuloy. Isang madilim na dahilan. Isang mapanganib. Ang malungkot na katotohanan ay, hanggat hinahabol ni Gihon ang kanyang dugo, hindi na niya nilalabanan ang sistema. Naglalaro siya ng kanilang laro, eksakto kung paano gusto ng frontman. Ang mga manlalaro ay naiwan pa ring nakatayo. Nariyan si Hyunju, ang sundalo na tumayo ng malakas sa panahon ng pagpag-atake. Si Jumja, isang lola na nagsisikap na bayaran ang mga utang ng kanyang anak at si Yongsik, ang kanyang anak, tahimik ngunit determinado. Si Junhee, na ngayon ay nakikitang buntis, at ang kanyang nawalay na kasintahan na si Myunggi, na sa wakas ay nangakong protektahan siya at ang kanilang anak. Ito ay gumagawa sa atin ng pag-alala, dahil ang isang tao ay malapit ng mamatay. Siguro higit sa isa. Pagkatapos ay natutunan natin ang mga patakaran ng susunod na round. Isang larong hide and seek, ngunit ang isang ito ay hindi katulad sa alam natin. Ang mga manlalaro ay nahahati sa dalawang koponan. Ang laro ay magsisimula na ang hide and seek. Ang bawat asul na manlalaro ng koponan ay may susi. Ngunit narito ang twist, upang makatakas, kailangan nila ng tatlong iba't ibang uring shape ng mga susi. Kaya, kailangan nilang magtulungan kahit na hindi nila alam iyon sa una. Ang mga manlalaro ay pinapayagang lumipat ng mga team kung maaari silang sumang-ayon, kaya nakipagpalitan si Jumja kay Yongsik, lumipat si Junhee kay Myunggi, ngayon ang mga lalaki ay manghuli. Magtatago din ang mga babae. Ang plano nila, patayin ang ibang tao ng mabilis, pagkatapos ay protektahan ang kanilang mga kasosyo at akayin sila sa exit. Ito ay isang desperadong sugal na laro. Ang asul na koponan ay dapat magtago, dapat silang tugisin ng pulang koponan gamit ang mga kutsilyo. Kung ang isang pulang manlalaro ng koponan ay pumatay ng isang asul, sila ay mabubuhay, kung hindi, mamamatay sila. Ang asul na koponan ay tumatakbo sa isang kakaibang maze, mababang kisame, makulay na dingding at kumikinang na mga bituin sa itaas. Mukhang playroom ng mga bata ngunit ito ay katakot-takot at nakamamatay. Ang ilang mga pinto ay humahantong sa kaligtasan, ang ilan ay humahantong sa kung saan sa kamatayan. Sa gitna ng maze ay isang malalim, nakakatakot na butas na may mga pintuan na parang bitag na naghihintay na mangyari. Ito ay kakaiba at nakakatakot. Sinusundan natin ang tatlo na si Jumja, Junhee at Hyunju, magkasama sila. Si Hyunju, isang malakas na sundalo, ang nanguna. Siya ay nasugatan sa pagprotekta sa iba, ngunit nakahanap ng isang exit. Kaya na niyang tumakas pero hindi ginawa. At siya ay bumalik upang tulungan ang kanyang mga kaibigan na naiwan. Iyon ay kapag si Junhee napupunta sa kanila at kung paanong binigay sa kanila ni Hyunju ang magandang balita na nakita na niya ang exit pero siya ay sinaksak mula sa likuran. At ginawa ito ni Myunggi, ang boyfriend ni Junhee at ang ama ng kanyang sanggol. Sumali siya sa red team para pumatay ng isang tao at pagkatapos ay protektahan siya dapat. Ngunit sinundan niya ang maling tao na si Namgyu, isang mapanganib na manlalaro na nasisiyahang pumatay. Magkasama silang gumawa ng plano na pumatay ng pinakamaraming tao hanggat kaya nila. At sa huli, pinatay ni Myunggi si Hyunju. At umalis nang siya. Pero hindi iyon ang pinakamalungkot na nangyari.
Nang maglaon, napaiyak si Yong-sik, anak ni Jumja. Siya ay nasa red team, at hindi niya kayang patayin ang sinuman, ibig sabihin mamamatay na siya. Nakiusap siya sa kanyang ina na patawarin siya, at si Jumja, na palaging inuuna ang iba, ay nagsasabi sa kanya ng isang bagay na nakakasakit ng damdamin. Sabi niya na matagal na siyang nabubuhat. Patayin mo ako para mabuhay ka. Ngunit hindi ito magagawa ni Yong-sik. Itinuro niya ang kanyang kutsilyo sa ibang tao, kay Yunji, hawak ang kanyang bagong silang na sanggol. At hindi niya ito kayang gawin. Kaya gumawa si Jumja ng isang bagay na hindi maiisip, sinaksak niya ang sarili niyang anak para hindi siya patayin, para lang pigilan siya. Naubos na ang oras, dumating ang mga gwardiya, nabigo si Yong-sik sa laro. Ang huling narinig niya ay ang kanyang ina na nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang kanyang buhay. At binaril nila. Sa ibang lugar sa maze, si Gi-hun, mula sa mga nakaraang season, ay nagbago. Halos hindi siya nagsasalita. Sa halip, sinundan niya si Daeho, ang lalaking sinisisi niya sa nabigong pag-atake nakaraan. Nang sa wakas ay nagkita na sila, nahuli si Daeho. Inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa pagiging sundalo. Nataranta siya. Paumanhin. Nag-aalangan si Gi-hun. Ngunit sinubukan ni Daeho na lumaban. Lamang ang desperasyon, si Gi-hun ay nagalit at pinatay siya gamit ang kanyang mga kamay, nakaligtas siya sa laro. Ngunit hindi na siya ang parehong tao dati. May isa pang kamatayan si Seonyo, ang Peking Shaman. Siya ay palaging makasarili at nakakainis, ngunit sa episode na ito, siya ay uri ng matalino. Nagkunwari siyang ginagabayan siya ng mga Diyos at gumagamit ng mga daanan ng dugo upang mahanap ang labasan. Ngunit pagkatapos ay kinukutya niya ang maling tao na si Minsu, isang pulang manlalaro ng koponan na wala sa kanyang tamang pag-iisip. Natigilan siya at pinatay siya. Maraming mga manlalaro ang hindi nakaligtas, at ang mga natitira ay gulat, pagod at puno ng pagkakasala. Dito may isa pang boto upang tapusin ang laro. Kung bumoto sila na huminto, lahat ay uwi bawat isa na may makakakuha ng higit sa $1,000,000. Ngunit hindi, ang mga manlalaro ay bumoto park mapatuloy. At ito ay nakakasakit ng damdamin. Lalo na para kay Jumja, isa sa pinakamabait at pinakamalakas na karakter ang natitira. Tumayo siya sa harap ng lahat at nakikiusap sa kanila na umalis na sa laro, para sa kanilang sariling kapakanan at para sa sanggol ni Junhee. Sabi niya, kung hindi niyo ito gagawin para sa iyong sarili, pagkatapos ay gawin ito para sa bata. Hindi niya ito pinili. Ngunit walang nakikinig. Nadurog ang puso si Jumja. Nang maglaon, nakipag-usap si Jumja kay Gi-hun na nahihirapan pa rin. Pinatay niya si Daeho sa huling laro. Ipinaalala sa kanya ni Jumja kung bakit siya pumunta dito, upang tulungan ang mga tao. Nagkwento siya ng isang malungkot na kwento tungkol sa kanyang anak na si Yong-sik, na nakagawa ng maraming pagkakamali, ngunit mahal pa rin niya ito. Ginawa niya ang lahat para protektahan siya. Kahit sa huli nang saksakin niya ang sarili niyang anak para pigilan itong saktan ang iba. Hiniling niya kay Gi-hun na ipangako sa kanya ang isang bagay, upang alagaan si Junhee at ang kanyang sanggol. Pumayag naman si Gi-hun. Parang baka handa na siyang maging leader ulit. Ngunit kinaumagahan nagising ang lahat para makitang wala na si Jumja. Binawian niya ng buhay ang sarili niya, nagbigti siya sa gabi. Ito ay isang masakit at sa wakas ay ginising nito si Gi-hun. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Habang nangyayari iyon, may iba pang nangyayari. Dumating sa isla ang mga guest, ang mayayamang tao sa likod ng Squid Game. Nakasuot sila ng magagarang suit at gintong maskara. Nandito sila para panoorin ang paghihirap ng mga manlalaro. Bahagi sila ng mensahe ng palabas na kung paano tinatrato ng mayayaman ang kanilang kasiyahan. Sinusundan din natin si No Yul, isa sa mga gwardiya. Siya ay lihim na nagtatrabaho laban sa sistema. Sinubukan niyang takasan ang isla kasama si Jeong Seok, ang lalaking iniligtas niya. Binantaan pa niya ang kanyang amo, sinabing, ngayong nandito na ang mga guest, maaari kong sirain ang lahat. Samantala, si Junho, ang dating pulis, ay naghuhunting pa rin sa lokasyon Squid Game. Nahanap niya ang eksaktong lugar kung saan siya binaril ng frontman noong season 1, malapit na siya. Dapat malapit ang isla. Ngunit nanonood din ang frontman, sinisikap ng kanyang tauhan, si Captain Park, na ilayo si Junho sa katotohanan.
Sa mainland, nagsimulang maghinala si Choi Woo-seok kay Captain Park, sinundan niya siya pauwi, pumasok sa kanyang magulo na bahay, at nakahanap ng patunay na konektado si Park sa Squid Game. Ngunit bago siya makaalis, nagpakita ang mga pulis. Malalaman natin sa lalong madaling panahon. At ang bagong round na laro, jumping rope. Ang mga manlalaro ay dapat tumawid sa isang manipis na tulay. Sa gitna ng tulay ay isang umiikot na jump rope na gawa sa solidong metal, hindi akwal na lubid. Sa magkabilang dulo ng tulay ay nakatayo ang mga katakot-takot na higanting manika. Kung ang mga manlalaro ay hindi mag-time ng kanilang jump sila ay mahuhulog sa kanilang kamatayan. Isang sandali na namumukod tangi, inihagis ni Minsu ang isang gamot sa tulay ng parehong mga gamot kay Samgyu. Sinugod ito ni Samgyu, tumalon sa nakamamatay na lubid. Nakakatakot, nakarating siya sa kaso, ngunit wala na ang mga tabletas, nilinlang siya ni Minsu. Umiikot muli ang lubid na tumba si Samgyu sa tulay. Nakakatakot at matindi ang eksena. Isang maliit na pagkakamali at tapos ka na. Ngayon na nakatuon muli si Gi-hun, nag-aalok siya upang dalhin ang sanggol ni Junhee sa tulay. Siya ay nasugatan mula sa huling laro at hindi maaaring gawin ito sa kanyang sarili. Ngunit narito ang pinakamasamang bahagi, idinagdag ng mga guest ang sanggol bilang isang opisyal na manlalaro. Ang sanggol ay kailangang maglaro din. Maingat na dinala ni Gi-hun ang bata sa tulay. Kahit na sa tingin natin siya ay ligtas, ginagawa niya ito. Ngunit nang lumingon siya upang tulungan si Junhee, darating na ang ibang mga manlalaro, at hindi sila kasing bait niya. Itinulak ng isa sa kanila ang isa pang manlalaro palabas ng tulay, na sinasabi niya na, naglalaro lang ako ng laro. Ang kanyang plano ay alisin ang lahat sa round na iyon, upang pindutin ang X sa susunod na boto, at ibahagi lamang ang premyo kay Gi-hun. Sa puntong ito, nagpasya ang ilan sa mga manlalaro na umalis sa tulay at bumalik sa kanilang pinanggalingan, ngunit sinasamantala ng player 203 ang pagkakataong itulak sila. Galit na galit sa saloobin ng player 96, nagbanta si Gi-hun na gagawin din ito sa kanya at nagawa niyang kumbinsihin siyang umalis sa daan. Ang kanyang layunin ay tulungan ang mga kakumpetensya na tumawid sa lalong madaling panahon upang magkaroon siya ng oras upang bumalik upang iligtas si Janhai. Dahil halos hindi makalakad ang dalaga ng mag-isa. Nang makitang malapit nang madiskwalipika ang ina ng kanyang anak, nag-alok si Mongji na tulungan siya at humingi ng paumanhin sa pag-atake kay Yanju dahil hindi niya alam na tinutulungan niya si Janhee at ang kanyang sanggol. Ngayong alam na niya ang tungkol sa masamang karakter ng kanyang dating kasintahan, inutusan siya ng dalaga na huwag nang lalapit sa kanya o sa sanggol na iyon muli at tumanggi sa tulong nito. Sa puntong ito, inaatake ng player 96 si Gi-hun, sinisisi siya sa pagsira sa kanyang mga pagkakataong yumaman. Gayunpaman, sa panahon ng labanan, tinamaan ni Gi-hun ang kanyang kalaban sa mata gamit ang kanyang hinlalaki at itinulak siya pabalik sa tulay. Dahil hindi siya makabangon sa oras para bumalik, ang lalaki ay nauwi sa pagtulak pababa at nahulog sa bangin. Nang sa wakas ay tumawid ang huling katunggali, nagpasya si Gi-hun na bumalik upang iligtas si Janhai. Ngunit hiniling siya ng batang babae na manatili. Sa pagtingin sa timer, napagtanto niya na si Gi-hun ay hindi magkakaroon ng oras upang tumawid ng 2 beses pa, kaya hiniling niya sa kanya na mabuhay upang alagaan ang sanggol. Matapos sabihin ang kanyang huling mga salita, ang batang babae ay tumalon mula sa bangin at si Mongji ay nakonsensya sa hindi paggawa ng anumang bagay upang iligtas siya. Samantala, sa leader room, pinag-uusapan ng mga SAE kung ano ang gagawin sa sanggol ngayong naalis na ang ina at naniniwala ang ilan na dapat din siyang alisin dahil nakatali ang kanyang partisipasyon ni player 222. Gayunpaman, sa puntong ito, nagpasya ang pinuno na makialam at iminumungkahi na ang bata ang pumalit sa kanyang ina sa laro na naging bagong kalahok na si player 222 na ang sanggol. Nang matanggap nila ang balitang ito at matuklasan na ang sanggol ang pumalit sa kanyang ina sa kompetisyon, ang mga kalahok ay nag-alsa at nagpasya na alisin siya upang hindi na kailangang ibahagi ang premyo sa ibang manlalaro. Gayunpaman, nagpasya ang mga gwardya na makialam at sabihin na ang karahasan sa pagitan ng mga manlalaro ay hindi napapahintulutan dahil ang lahat ay dapat magkaroon ng patas na pagkakataong manalo ng premyo. Bago umalis para sa huling laro, ang mga kalahok ay binibigyan ng isang malaking piging bilang kagandahang loob at maging ang sanggol ay pinakain. Sa panahon ng pagkain, isa sa mga gwardiya ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng boto.
Ngunit bago sila magkaroon ng pagkakataon na pindutin ang pindutan, sinabi ng lalaki na sa huling laro, ang mga kalahok mismo ay magkakaroon ng pagkakataon na pumili kung sino ang tatlong tao na matatanggal sa kompetisyon. Sa wakas, ang anim na natitirang manlalaro ay magbabahagi ng grand prize. Matapos ipahayag ang mga patakaran ng susunod na laro, sisimulan ng host ang pagboto at sinagihon at Minsuer lang ang pinindot ang E. Bilang resulta, ay naging target ng iba pang mga kalahok na nagpasyang alisin sila kasama ang sanggol. Habang nagpapapilot palayo sa isla kasama si Jongso, nakatanggap si Nool ng tawag mula sa pinuno at dapat bumalik. Kung hindi, ipapadala ng lalaki ang isa sa kanyang mga gwardiya sa ospital upang maalis ang anak na babae ni Jongso. Sa pagtatangkang tiyakin ang kaligtasan ng batang babae, walang all ang bumalik sa hideout at inutusan ang manlalaro na magmadali upang makilala ang kanyang anak na babae dahil ito ay nasa panganib. Nang gabing iyon, ipinatawag si Gihon sa opisina ng pinuno na nagsasabing bukas siya sa pag-alok na iligtas ang kanyang buhay at ng sanggol. Alam ng lalaki na silang dalawa ang naging target ng susunod na laro. Kaya, iniabot niya kay Gihon ang isang punyal at inutusan siyang gamitin ito para maalis ang kanyang mga kalaban. Hindi na unawaan ang motibo ng pinuno, tinanong ni Gihon kung ano ang kanyang interes sa pagtulong sa kanya at tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Gihon na sa Ho, ang taong nagpanggap na kaalyado niya sa laro, ang tunay na pinuno sa likod ng horror competition. Galit na matuklasan ang kanyang pagkakanulo, kinuha ni Gihon ang punyal at naghanda na salakayin siya, ngunit napagtanto na ang paggawa nito ay hindi makakapigil sa laro na maganap sa susunod na araw. Kaya, kinuha ni Gihon ang punyal at naglakad pabalik sa dormitoryo habang sinusubukang magpasya kung ano ang kanyang gagawin upang matiyak ang kaligtasan ng batang iyon. Determinado na tuparin ang kanyang pangako kay John Hai. Ang player 456 ay naglalakad patungo sa kanyang mga kalaban habang pinapanood ni Inho ang kanyang bawat galaw. Ilang taon na ang nakalilipas, nang makilahok siya sa larong iyon, nakatanggap din si Inho ng punyal bilang regalo mula sa dating pinuno. At salamat doon, nagawa niyang maging malaking panalo. Ngayon ay turn na niya upang subukan ang karakter ni Gihon at alamin kung sila ay katulad ng iniisip ni Inho. Gayunpaman, sa sorpresa ng pinuno, hindi sumuko si Gihon sa kanyang instincts at nagpasya na maglaro sa susunod na laro ng patas nang hindi kumukuha ng anumang mga shortcut upang matiyak ang kanyang tagumpay. Kinaumagahan, habang naghahanda ang mga kakumpetensya na maglakad patungo sa arena ng laro, sinalakay ng no-all ang base at binantaan ang opisyal na tanggalin ang lahat ng mga record ng player 246. Gayunpaman, upang matiyak ang kanyang kaligtasan, sinabi ng opisyal na mayroong nakaprint na file sa silid ng pinuno at kung gusto niyang sirain ito, walang all ang kailangang panatilihing buhay siya. Gayunpaman, sa pagpasok niya sa elevator upang maabot ang pinakamataas na palapag, ang dalaga ay inatake at nagsimula ng isang tunggalian laban sa kanyang superior. Nang malapit na siyang maalis, walang all ang umatake sa kanya at nagawang nakawin ang kanyang talim, ngunit nauwi sa suntok sa ulo at bumagsak sa lupa. Matapos masugatan ng husto ang kanyang tiyan, kinalagkad ng dalaga ang sarili sa elevator at nagawang kunin ang herweapon sa oras upang maalis ang kanyang kalaban. Habang naglalaban ang dalawa para sa kanilang buhay, umakyat ang mga kalahok sa isang pingga upang dalhin sa tuktok ng plaza. Sa puntong ito, ipinakita ng host ang mga patakaran ng laro na tinatawag na Squid Game. Ang mga kalahok ay kailangang itulak ang isa't isa mula sa tatlong platform, ang parisukat, ang tatsulok, at ang bilog. Kung itulak ng mga kalahok ang isa o higit pang mga manlalaro mula sa platform habang sila ay nabubuhay pa, ang lahat ng mga kakumpetensya ay pumasa sa entablado at pumunta sa susunod na platform. Pagkatapos pindutin ang pulang buton upang simulan ang timer, ang mga manlalaro ay may 15 minuto upang tapusin ang unang round at magsimula ng bagong boto upang piliin ang unang taong itutulak sa bangin. Sa puntong ito, nagpasya si Mongji na makialam. At upang maiwasan ang mga matatandang lalaki na magpasya na alisin ang kanyang anak, sinabi niya na si Imsu ang pinakamadaling target. Dahil walang nakakaalam na si Mongji ang ama ng bata, nagpasya ang lahat na makinig sa kanyang sinasabi. Ngunit walang gustong itulak ang binata dahil natatakot silang mahila kasama niya. Upang malutas ang problemang ito,
kumuha si Mong Jitex ng isang bakal na bar na nakakabit sa gitna ng platform at itinulak si Msu pababa. Sa puntong ito, nabuo ang isang tulay upang maabot ng mga kakumpetensya ang Tatsulok at sinubukan ng grupo na kumbinsihin si Gihon na ibigay ang sanggol. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na gawin ito. Kaya nagbanta ang mga kalahok na patumbahin siya, kasama ang bata. Ang problema ay sa pamamagitan ng paggawa nito, ang mga manlalaro ay maiiwan na walang sinumang itatapon at kailangang pumili ng isang tao mula sa kanilang grupo upang magsakripisyo. Kaya nagpasya silang subukang linlangin si Gihon at i-claim na sila ay magpapasya sa pamamagitan ng lock kung sino ang susunod na aalisin dahil hindi siya nagtitiwala sa mga taong iyon. Hindi siya pinakikinggan ni Gihon. Kaya inaatake siya ng player 336. Gayunpaman, nang makita niyang nakatali ang suwit ng lalaki sa kanyang baywang para mabunot ito ng kanyang mga kaalyado, inilabas ni Gihon ang kanyang punyal upang putulin ang tela at nagbanta na aatakehin ang sinumang lalapit sa kanya. Habang nakatalikod ang lalaki, kinuha ni Mong Ji ang metal bar at inutusan ang 456 na umalis sa daan para makuha niya ang player 336. Matapos alisin ang katunggali, sinabi ng binata na siya ay nasa panignigihan at ipinahayag na ang sanggol na iyon ay kanyang anak. Napagtatanto na hindi madaling alisin ang isa sa dalawang iyon dahil pareho silang armado. Nagpasya ang matanda at ang kanyang grupo na piliin ang pinakamahina sa kanila para magsakripisyo at magpasya na tanggalin ang player 39 sa susunod na round. Sa ganitong paraan, ang anim na nakaligtas ay magagawang hatiin ang pera at iiwan ang lugar na iyon na buhay na may halos 8 bilyon won. Gayunpaman, sa halip na hayaan ang kanyang mga kalaban na pumili kung sino ang matatanggal, iginiit ni Gihon na magdrawing ng lot dahil naniniwala siyang ito ang pinakamabuting paraan upang malutas ang impas. Sa sandaling iyon, sumiklab ang away sa pagitan ng dalawang koponan at si Mong Ji ay halos itulak palabas ng platform. Gayunpaman, sa panahon ng laban, nagawa niyang ibalik ang laro sa kanyang pabor, at ang manlalarong 356 ay ang nahuhulog sa ibaba. Samantala, inalis ni Gihon ang katunggali na si 203 at iniligtas ang bata. Bago lumipat sa susunod na round, inalis ni Mongi ang player 100 at nag-reset ang timer na inanunsyo ang pagtatapos ng round. Nang mapagtanto niyang siya na ang susunod na itatapon, nagpasya ang manlalaro na si 39 na ihagis ang kanyang sarili. Kaya, alam niyang maabala niya ang mga plano ni Mingi. Habang iniisip ng binata ang isang plano upang matiyak ang kanyang tagumpay, walang all ang nasa silid kung saan iniimbak ng pinuno ang mga nakaprint na file ng lahat ng mga manlalaro na nakibahagi sa ika-6 na round at sinunog sila. Dahil alam niyang masyadong mapanganib na payagan si Gihan na dumaan sa huling plataporma, inutusan siya ni Mingji na ibigay ang kanyang anak habang plano niyang itapon siya sa bangin upang matiyak ang kanyang tagumpay. Nang mapagtanto niya ang tunay na intensyon ng binata, tumanggi ang player 456 na ibigay ang sanggol at nangako na papayagan niya si Mongji na itulak siya palabas ng platform upang makalabas ng buhay ang binata at ang kanyang anak. Gayunpaman, sa halip na tanggapin ang deal, iginiit ni Mongji na ibigay ni Gihon ang bata at pinilit siyang bumalik sa Tatsulo. Nang makitang ito ang tanging paraan upang tuparin ang kanyang pangako, iniabot ni Gihon ang sanggol at tumalon sa bilog, hawak ang kanyang punyal. Alam na handa si Mongji na alisin ang kanyang sariling anak upang iligtas ang kanyang sarili. Ang manlalaro na si 456 ay dumating sa konklusyon na hindi siya karapat-dapat sa kanyang sakripisyo at nagpasya na lumaban sa kanyang paraan sa labas ng laro kasama ang bata. Sa panahon ng tunggalian, ibinaba ni Mongi ang kanyang metal bar at sinubukang kunin ang punyal, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya, ang tanging pagpipilian niya ay gamitin ang sanggol bilang isang kalasag at nagbabanta na palayain ito kung lalapit si Gihon. Sa puntong ito, inutusan ng binata ang kanyang kalaban na ibigay ang kanyang punyal, at nagpasya ang player 456 na sundin ang kanyang mga utos na iligtas ang bata. Matapos hampasin ni Mongjay, pareho silang nahulog mula sa plataporma, ngunit nagawa ni Gihon na kumapit at sinubukan pa ring iligtas ang buhay ng lalaki. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang suwit na suot ni Mongi upang hawakan ang mga rips at siya ay nagdusa ng isang malaking pagkahulog. Matapos ang kapahamakan ng player 333, nagawa ni Gihon na i-drag ang kanyang sarili pabalik sa tuktok at nanalo sa ika-6 na round kasama ang sanggol. Ang problema ay nang mahulog si Mongjay, hindi pa pinindot ang buton para simulan ang round,
kaya hindi maganda ang kanyang elimination. Matapos pindutin ang pindutan, napagtanto ni Gihon na nahaharap siya sa isang mahirap na desisyon. Pero naaalala niya ang pangako niya kay Janhai. At laban sa lahat ng inaasahan ng mga izisi na nanonood ng laro, nagpasya siyang tumalon upang iligtas ang buhay ng bata, isakripisyo ang kanyang sarili at maalis sa laro. Sa sandaling iyon, ipinaalam sa pinuno na may paparating na bangka sa Coast Guard at nag-trigger ng alerto sa paglikas. Habang papaalis ang mga tauhan sa isla, nagawa ni Juho na pasukin ang pasilidad at hinabol ang kanyang kapatid. Nang makita sa Ho na may isang sanggol sa kanyang kandungan, ang pulis ay sumuko sa pagbaril at bumalik sa dagat dahil alam niyang may bomba sa pasilidad na iyon. Makalipas ang ilang minuto, ang buong isla ay sumabog at kasama nito ang anumang katibayan ng pagkakaroon ng isang lihim na laro na nag-aalis ng mga tao. Pagkalipas ng 6 na buwan, nalaman ni Noji na si Jong-so at ang kanyang anak na babae ay maayos at nakahinga ng maluwag nang marinig na ang maliit na batang babae ay nakalabas na ng ospital. Isang araw nang umuwi si Janho, nahanap niya ang sanggol ni Janhei na siyang huling nanalo sa ika-6 na round kasama ang isang card na naglalaman ng buong premyo na 45 bilyong won. Matapos maalis si Gihon, nagpasya si Inho na bumisita kay Gaong upang ibalita ang balita at binigyan ng Hera box na naglalaman ng lahat ng gamit ng kanyang ama, kabilang ang isang card na may malaking halaga ng pera. Sa kanyang pagbabalik mula sa bahay ng batang babae, nakita ni Inho ang isang recruiter na gumaganap bilang dachi kasama ang isang random na lalaki sa isang nakatagong eskinita at napagtanto na parang ginagawa din nila ito. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.